So yan, bago po matapos ang episode namin, Doc, hindi po namin kayo papakawalan hanggat hindi po kayo dumadako at pinauunlakan ng aming Mythbuster section. So dito po ay inaalam natin kung ano yung mga common statements from our general public, kung alin po ba dito ang myth or alin yung totoo. Handa na po ba kayo, Doc? Yes. So, simulan natin. Ang pag-inom ng gatas ay nakababawas ng sintomas ng heartburn. Myth, no? So, gaya na nabanggit ko kanina, ang dairy products gaya ng cheese, ng gatas, no, can worsen your GERD symptoms. Yes. And correct me if I'm wrong, Doc, na yung most dairy product, yung acidity niyan, slightly acidic talaga siya, di ba? So, at magre-react pa sa tiyan mo. Yes. No, So, it may, di ba? Kasi sabi natin, case to case. Yes. It may trigger. So, this is a myth. Hindi siya actually nakakabawas. Pwede pa nga makapagpalala kung ito ay trigger. Pangalawa, ang nakararanas lamang ng GERD ay matatanda at mga overweight or obese. No, myth, no? So, although mas prone na mga matatanda at ang mga obese na pasyente na magkaroon ng GERD, tandaan natin na lahat po tayo ay maaaring magkaroon ng GERD, even perfectly healthy adults. Yes, even perfectly adult, if I may echo. Diba? Anyone can experience GERD. So, mga kabarangay ha, hindi po ito namimili ng timbang or ng edad. Kahit sino man ay maaaring magkaroon ng GERD. Pangatlo, ang pagkain ng maanghang ay laging nakaka-trigger ng GERD. Ito, I think maraming makaka-relate sa ating mga kabarangay. So myth, no? Gaya ng nabanggit natin kanina, ang trigger ng isang tao ay pwedeng hindi trigger ng iba. Hindi naman lagi at all times makaka-trigger ng GERD. So for me, minsan na ako naging pasyente na rin ng GERD, ay hindi naman nagtitrigger with spicy food. Ikaw ba, Doc? Ako, bilang taga-Bicol nako, I love spicy food and I can tolerate spicy food even if nagkaka-GERD ako talaga sa soda. Sorry, pasensya na soda, pero off-limits na tayo dyan. So, konting sharing lang. Ako din nasugod sa ER dahil sa soda. Talaga? After that was, I think, 2022. Wala na. No soda na talaga. Yes. Sinumpa ko na siya. If yun yung correct term. So, let's continue. Number 4, okay lang uminom ng gamot kahit di nagpapalit or nagmo-modify ng diet. So myth, no? Gaya ng ibang sakit. Kailangan po natin ng lifestyle and dietary changes kasabay ng pag-inom ng gamot para tuluyan nating mapuksa ang GERD. Okay? So, hindi enough na inom ka lang ng inom ng mga nireseta sa'yo. Kailangan may changes sa weight, like sa obesity, no? Sa kung paano ka matulog, ganyan. So, lahat talaga dapat incorporated dahil lifestyle disease ang GERD. Ayun. So, wag po nating iasa yung ating paggaling sa gamot. Sa kahit anong sakit naman po siguro. Yes. Lalo na sa ating GERD, diba? Patuloy tayong mag-oh my GERD kung hindi po natin babantayan ng ating timing na pagkain at mga pagkain at hindi natin inaalam kung ano po yung trigger natin. Ayan. So, alright. Maraming salamat, Doc, sa paglilinaw sa atin sa topic na GERD. Ngayon, mga kabarangay, naiintindihan na natin na ang GERD ay hindi lamang simpleng pag-asim ng tiyan. Ito ay isang babala na kailangan nating seryosong pakinggan at bigyan ng atensyon. Kung nararanasan nyo ang mga seryosong sintomas na ito, huwag po tayong magdoktor-doktoran sa bahay. Huwag kung sino-sino ang kinukonsulta. Ang simpleng antacid ay hindi na solusyon sa matagalang problema. Magpatingin at magpakonsulta na po sa inyong mga butihing doktor para malaman ang tamang diagnosis at tamang treatment. Ang kalusugan ay hindi pwedeng ipagpabukas.